Tinde na to, wingman, Jonel Policarpio sa Ginebra. At Coach Tim Cone, ganito niya pinagtanggol si Japet Aguilar sa mga kritiko or mga bashers. So wag na nga nating patagalin pa, tara at atin ang talakayin agad yan. So sa mga bashers dyan na walang kaalam-alam, ito ang totoo pala. Isang malaking sakripisyo ang ginawa ni Japet Aguilar na hindi alam ng karamihan. Batay sa report, nakiusap lang daw talaga si Coach Tim Cone dito kay Japet Aguilar na maglaro sa huling pagkakataon para sa Gilas Pilipinas dahil nga kulang sa big man ang team. Matatanda ang retiro na si Japet sa Gilas. Pinagkatiwala na nga daw ni Japet at ipinaubaya sa mga batang player gaya nila Kai Soto at AJ Edo ang Gilas. Pero dahil nga injury nga si Edo at kinulang sa player, kinausap ito ni Coach Tim Cone. At napao naman si Japs dahil para sa bayan nga ang pinag-uusapan. Imbis na makasama na lang ang pamilya dahil wala na naman tayong masasabi sa serbisyong nilaan ni Japet sa Gilas, ay mas pinili pa din niyang sumama at tumulong sa team. Yun nga lang, yung isang game na nilaro niya na hindi ganon kaganda versus Brazil ay nabas siya at napagsalitaan ng masasakit na salita. Pero nung versus Latvia at Georgia na maganda yung nilaro niya at plus ang nakuha niya sa game, hindi man lang napansin. So parang siya talaga ang napagbuntunan ng galit at pagkadismaya ng ibang fans. Biruin mo, nilaan mo na ang magserbisyo sa bayan kahit bagong panganak asawa niya. Pumupunta siya sa practice at lilipad ng ibang bansa para lumaban para sa bayan. So simula 2009, tapos ganyan pa matatanggap niya. Sa mga akala mo mas maraming naitulong or nagawa sa bayan, maging sa Gilas Pilipinas. Kaya naman hindi tayo magtataka kung bakit ipinagtanggol ito ni Coach Tim Cone sa mga taong bashers at mga walang alam. So kung gusto nyo malaman ang mensahe ni Coach Tim na pinost niya sa kanyang Twitter account, so eto nga yun. Pakibasa na lang at pakiintindi na lang, hindi yung puro kayo walang alam, kundi mambash na lang ng tao. Ultimo kababayan natin tinatalo nyo. Please, minsay matuto ring rumispeto. At about naman dito sa sumunod nating topic, ating talakayin at bigyan ng pansin, maging reaksyon at opinion dito sa nakita nating PBA mock draft na nilabas ng kilalang sports analyst na si Sir Snow Badwa. Credit po na kung saan mapapansing nakalista nga po ang mga pangalan dito na maaaring mga madraft ngayong nalalapit na PBA rookie draft. Pansin nakalagay sa number 1 draft pick for Converge ay itong si Justin Baltazar, Blackwater, Cedric Bearfield, Terra Firma, Kaylan Tiongson, Phoenix, Evan Nele, Northport, Kai Balungay, NLEX Road Warriors, RJ Abarientos, Reno Shine Elasto Painters, CJ Cancino, Reno Shine Elasto Painters, Dave Ildefonso, Magnolia Hatchats, Jerome Lastimosa, Barangay Ginebra, Jonel Policarpio, Meralco Bolts, Ben Phillips, San Miguel Birmen, Pau Havillonar. So pag-usapan natin itong isa for sure sa gustong-gusto ng mga fans ng Ginebra. Pansing nakalagay nga rito sa mock draft na to, si Policarpio, isang 6'5", small forward na may 6'10" wingspan. Isang versatile player. Kaya kung sakaling mapunta ito sa Ginebra, maaaring mapunan ito yung bota sa Ginebra, lalo na pagdating sa small forward position. Dahil sa injured nga, yung kagaya nila Gray and Malonzo. So yun lang naman, opinion natin Pero kayo, ano opinion nyo rito?